So, I've been craving beef intestine soup, yung spicy Korean na soup. So, naisip ko, sa East. Bihira din kasi yung Korean restaurant sa city na merong beef intestine soup. Actually, I haven't found one sa CBD. So, kaya nagpunta ako dito for a guarantee. Wala pang laman yung tiyan ko. So, this is gonna be sort of like my first meal of the day. And cheat meal ko din siya from my diet. I do know that it will be worth the trek and the cheat. Pagpunta kayo dito sa Eastwood, itong kahabaan ng Rose Street, puro kainan to. Kung naghahanap kayo ng authentic Korean food, dito kayo pumunta. Like Korean restaurants, mga bakeries and patisseries, tsaka Asian supermarket. Katapos kong kumain ng intestine soup, pupunta ako dito sa 10,000 Cafe. Ang goal destination natin today ay itong Uncle's Restaurant. Uncle's niya ay spelled with a K. Pagpasok ko, ang tinanong ko agad ay kung meron sila ng beef intestine soup. Sabi naman niya meron. And then, ito yung banchan. Favorite ko to, tsaka ito. Hindi ko bet yung tatlo. Tikman nga natin itong bansha na may onion. Actually, masarap siya. Parang matagal na siyang na-marinate na hindi na siya ganun kalasang onion. At syempre ngayon ko lang din na-discover na masarap pala halo yung kimchi. Like, if you got your rice and your meat and your rice. Ano? If you got your rice, your meat, and your kimchi, paghaluin mo siya sa isang subo. Ang sarap din. But ngayon ko lang ito na-discover. Ayan nga, nilagay ko yung kimchi, nilagay ko yung intestine, tsaka yung fried. May kanin. Mainit lang. Wala mag-init. Tapos ang daming spring onions.
Siyempre, nandito na rin lang tayo. Punta na tayo dito sa Eastwood Mart. Problema lang dito, ang hirap mag-decide kung anong bibilin eh. Ang dami kasing options. Ang paborito nating character sa lahat ng Korean drama. Meron silang sugar-free na cookie. Tsaka ito yung may marshmallow sa gitna, parang s'mores. Pang mainstay sa mga K-drama. Maxim. So, dito ng frozen na version ng kinain ko. At saka pork bone soup. Tapos mas mura kasi dito mga like under $15. Sa city, may nakitaan ako na doon sa Mido Mart, Japanese Mart, 20 something to mga to eh. Bago ako pumunta sa 10,000 Cafe, dito muna tayo sa Lavine. It's not really great. Do it. Trust me. You like the sink or you'll swim? Get rid of my Get rid of my kids. So, excuse me. So, ang binili ko dito sa 10,000 ay itong salt bread na may butter and red beans sa loob. Pero bumili din ako nitong sweet potato salt bread. Dami ko naririnig to ko sa salt bread, so I thought I'd give it a try. Tapos dun sa Levine, bumili ako ng plain to na salt bread. And then, sabi nila ito ay custard French toast. So, di ko alam kung paano siya naging custard French toast, but we will see. Siyempre, hindi ko yun kakainin in one go, diba? Kaya tinake away ko. Ang makakain ko lang right now ay ito with my taro almond latte. Okay, tikman natin tong salt bread na red bean and butter. I get the hype. Although, yung red bean and butter yung nalasahan ko, hindi masyadong salt bread. So, I think, ang isusunod ko dito ay yung plain lang na salt bread. Para makompare ko yung lasa ng sarap ba siya kung on its own. Kasi may mga nakikita ko sa mga Korean vlogs na yun lang talaga, walang palaman, walang kahit ano. So, tikman natin siya plain. Definitely less flaky and less airy than a croissant. Para siyang maalat na tinapay. Hindi ko alam kung anong ini-expect ko. Ba't ako kumuha ng maraming salt bread. Pero it's basically, as the name says, salted bread.
Yung taro latte is some sort of powder mixed with almond milk kasi yun yung in-order ko and ice. Nothing special about it. Okay, so uuwi na ako kasi nagsisimula ng umambon. Supposedly ngayong hapon ay magiging maulan. And I don't want to be caught in the rain outside. Okay, I just got home. I'm gonna change into loungewear and I'm gonna nap because I'm in food coma at the moment. Gosh. And then when I wake up, it's time to binge watch off campus. Kakagising ko lang, nakatulog ako ng mga 2.5 oras. Dahil food coma ako. Pero, okay lang. Umuulan sa labas. Malamang, alangan namang sa loob ng bahay, di ba? Umuulan. So, hindi ako pupunta kahit saan. I will spend the rest of the day watching. Kung hindi nyo alam kung ano yan, ewan ko na lang, off-campus. Yan. Nasa episode 6 na ako so matatapos kayo na yung gabi. At syempre, ang dami ko pang salt bread. So, yan tayo ngayon, araw. Wait lang. Ito yung salt bread galing sa Levine Bakery. Yung bakery na pinuntahan natin bago dun sa 10,000. Ang sarap, men. Hindi to obviously hindi na to fresh kasi kaninang umaga ko pa siya binili and it is almost 5 o'clock in the afternoon now. So, hindi siya naka-refrigerate. Nandun lang siya on top of the kitchen counter. Pero crispy pa din yung bottom niya. Ito. Ang lambot ng loob, very buttery. Tapos, syempre, yung salt niya sa ibabaw was really nice as well. Kahit walang palaman, ang sarap. Wow, okay, gets ko na yung hype over salt bread. I wonder how much better yung mga nasa Korea. Looks like I need to be planning a trip to Korea. Sarap nagulat ako, hindi ko siya in-expect. Kasi, syempre yung kinain ko kanina may palaman, diba? Nahati na nila, nilagyan na nila ng red beans tsaka ng butter. So, hindi ko masyadong malasahan yung salt bread. Pero kahit nung kinain ko siya on its own, parang it was just a salted croissant for me. Pero masarap pala siya on its own, yung plain, masarap pala siya. Okay, comparison time. Ito naman is from yung 10,000 na bakery. This is supposed to be sweet potato salt bread. And hindi ko alam kung dahil may palaman siya, no? Pero it's not as buttery as yung sa Levine. Also, yung bottom niya is not as crispy. In fact, it's kind of soft. I also don't know if that's because it's been in a plastic bag. Whereas yung Levine na salt bread na kinain ko just now, nilagay nila sa paper bag, hindi sa plastic. And this was sealed as well. So I don't know if that affected yung consistency niya. Pero it's definitely not as well-baked as yung sa Levine. Because you can tell na hindi naman siya kasing brown nung sa Levine And definitely, yung consistency nito is more like a croissant. Okay? Hindi siya bread. Mas flaky to kaysa dun sa
salt bread na kinain ko sa Levine. Okay. Well, regardless of whether meron siyang palaman or wala, I think I know where I should be getting my salt bread. Because if the plain salt bread of Levine is better than this two na may palaman, di ba? Parang given na.